sariwain, pagliligtas na sa atin. Ay ating samitin, paanong di tayo lingapin, bayan uling magtipon, awitan ang Panginoon, sa aming sariwain, pagliligtas na sa atin. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos ngayon tayo natitipon sa banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Napakalaga ng buhay na tunay na pinagpapala ng Diyos o nga't abala tayo sa ating mga pangkaraniwang gawain sa sanglibutang ito. Ano pa't pinauunlad tayo ng Diyos sa buhay pananampalataya pang makita natin kung paano ang Diyos sa piling natin, kung ano ang ginagawa natin upang ang maka-Diyos na buhay bilang ito'y tugon natin sa dakilang pag-ibig na may kapal. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanglibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan. Sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamhid niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito ay narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugos sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito ay pinanabikang maunawaan ng mga anghel sa langit. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Kristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat,
magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Papuri sa Diyos Ama pagkat ipinahayag niya hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita ay tatanggap ng makasangdaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kaibigan, mga ina, mga anak, at mga lupa, ngunit may kalakip ng pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming mauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Medyo matalinghaga ang ating mabuting balita at maraming kaisipan. Ako mismo ang nagdilay-nilay. Ano kaya ang dahilan kung bakit sinabi ni Pedro kay Jesus na baling ito rin ang sinasabi ng mga alagad sa sasabihin, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Totoo nga, itong mga alagad na ito, iniwan nila ang kanilang mga asawa nila, may asawa sila, may mga anak sila, may mga bukiring sila, may mga trabaho sila, pero iniwan nila para lamang tumugon kay Jesus sa kanyang paanyaya, sumunod kayo sa akin. Ano kaya nasa likod ng isipan ni Pedro kaya sinabi niya ito upang sabihin para lang patunayan na kami sumusunod sa iyo o tumatalima sa lahat ng inyong mga pinag-uutos. Ito nga po, at even to the extent, susong gamitin ng salitang even to the extent na iniwan namin ang aming asawa, ang aming mga anak, mga trabaho namin, lahat. Kaya inulit-ulit na ating pong pinasokrin mga bagay na ito. Una sa lahat, oo, tayo ay nabubuhay pa, nakapiling natin ang ating mga mahal sa buhay. Na tayo ay may mga ari-arian, why not? Tayo ay may pinagkakaabalan sa daigdig na ito, pero ang buhay ba natin ay nakaugnay lamang sa makalupang at makadaigdig na makasanglibutang ito, at kung ano yung nating nakikita at ano ating pinagkakaabalahan, doon umiikot ang ating mundo, doon nga ba lamang
Ang mundo lamang ba natin dito lang umiikot sa kung ano yung pinagkakabala natin o ginagawa natin, mga ari-arian natin, mga lupahin natin dito sa ating sanlibutan. Ito ngayon, ang ginawa ng mga alagad, sila'y nagnilay-nilay kung ano ang magiging kahulugan nila sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya tinutukoy natin the circle of 12. Ito ngayon at sila'y nagninilay-nilay kung bakit iniwan nila ang kanilang mga pamilya, ari-arian nila, ang mga kapatid nila at sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Maganda naman sagot ng ating Panginoong Jesucristo. Oo nga, iniwanan ninyo ang inyong pamilya at lahat-lahat na at sumunod kayo sa akin. Pero may pinangangako ako sa inyo, meron kayong iba yung makakamit dito. Meron kayong, marami pa kayong makakamit sapagkat sa pag-iwan ninyo mga ganito ay meron kayong isang napakadakilang ginawa o dakilang gawain. Ang pagkilala, pagsunod, pakikinig at pagpapahayag ng aral ng ating Panginoong Kristo upang sabihin, pumanig kayo sa akin, naging magkapanalig tayo sa mga gawaing kabanalan at hindi kayo kalilimutan ng Diyos pagkakalooban kayo na ibayo pang mga bahay, pamilya, mga kapatid, mga anak, mga ari-arian, mga lupain. Kaya heto ngayon ang mga alagad. Naliwanagan kaya itong mga alagad na ito nung sila ay pinagnangaralan ng ating Panginoon sa mga bagay na ito, hindi pa nila lubos na unawaan. Nung dumating si Kristo sa kanyang pagkabayubay sa krus, dumating ang kamatayan at muling pagkabuhay, binalikan nila itong bahagi ito ng ating mabuting balita upang sabihin ng mga alagad, ngayon nakita namin na oo nga't mahalaga ang aming pamilya, mga ari-arian, mga kapatid, mga anak at lahat sila sa buhay na ito sa sandaigdigan, pero iba na kapag ikaw ay may buhay ng kapiling si Kristo. What a change of the image of what the world is. Not only that you live what the world gives, but what God gives. Nakilahok na sila sa lahat ng mga gawaing kabutihan, kabanalan. Nakisa na sila sa mga kaisipan ni Kristo. Anong kanyang kaisipan? Anong kanyang damdamin? Ibig sabihin, nabighani na sila at ang kanilang pananaw sa pananampalataya ay hindi mawawala. Hindi ito'y na malalim na ang pinagkaugatan nito. Ibig sabihin, iba na talaga ang nabubuhay kapiling ni Kristo. Yun ang sasabi sa mabuting balita. At sapagkat ito na ang kanilang, hindi lang nililimutan. Halimbawa, tayo, hindi natin nililimutan, we still live in this world, sa makasanglibutang ito. Pero, alam natin kung ano ang mabuhay na kapiling natin ng Diyos sa pagtanggap kay Kristo, sa pagpapahalaga sa aral ng mabuting balita, sa pagbibigay panukala sa salita at gawa ng ating Panginoong Jesucristo. We live by the Spirit of God, even though that we live in the spirit of what the world gives. Ngayon, sapagkat nakita natin kung paano tayo mabubuhay spiritually, kung paano natin mabubuhay materially, kung binibay sa mundo ibabaw, meron na tayong iba yung pagpapahalaga at umaangat dapat ang ating spiritualidad, the spirituality of living in the Spirit of Jesus, upang ito ang maging basihan, batayan, mga panukala kung paano tayo mabubuhay sa daigdig na ito. Kaya sasabihin ng ating mabuting balita upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon ng buhay kapiling ang Diyos dito pa man sa balat ng lupa, upang ang Diyos na may buhay na walang hanggan, ito ang daladala natin habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito. Ito ngayon ang question sa mga ating Panginoong Kristo. O kayo, na ganito na ang inyong natanggap ng pangangaral, kayo na'y nauuna sa mga tao, mga Hudyo, at sa lahat ng tao sa buong sandaigdigan. Magpapahuli pa ba kayo? Sapagkat
Baka mabaling ang inyong atensyon sa ibinibigay ng makasanglibutang ito. Ngayon kayo hinuhubog sa espiritu ng buhay, kapiling ang Diyos. Kung kayo'y mauna ng pinahayagan ng mga bagay na ito, tumanggap kayo ng aral tungkol dito, magpapahuli pa ba kayo? O patuloy kayong mauuna? May kinalaman din ito sa mga Hudyo na sa kanilang sinasabi at kabilang na rin ng mga alagad na sila ang naunang tumanggap ng mabuting balita na nagagaling sa ating Panginoon Kristo, at pagkatapos pagdating ng panahon baka pa sila mahuli kaysa yung mga taong nahuli sa pagtanggap ng mabuting balita. Siya pa ang mauuna sapagkat hindi sila nagsasabuhay. Hindi nila binibigyan ng pagpapahalaga mabuting balita sa tanang kanilang buhay. Kaya it's a lifelong way of life of the Spirit of God upang ito'y manatili sa tao, manatiling pinapahalaga ng tao upang sabihin, magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Kaya madalas na ating binabanggit, paano kayo makakaroon ng mahabang buhay na kapiling natin ng Diyos dito pa man sa balat ng lupa? Take note about the Spirit of God in our lives upang sabihin, ibig ng Diyos na tayo'y maging banal. Yung unang pagbasa kanina, be holy because your heavenly Father is holy. Dito pa man sa balat ng lupa, meron ng pagpapalang nakakamit. Manatili tayo sa kabanalan ng buhay sa daigdig na ito na tayo ay nagpapahalaga in the Spirit of God in our lives ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga kabanalig at tayo'y dudulog sa Diyos sa lahat ng ating mga pangailangan at ang higit nating ibig na maging makahulugan at pagsaksi ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Bilang ito ang daan ng pagpapala. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong sandaigdigan naway maging matibay at tunay na tanda ng daan tungo sa walang katapusang kaligayahan at buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway matutong magtiwala sa mga spiritual na pinahahalagahan na siyang nagpapayaman ng buo nating katauhan at hindi sa mga material na kayamanan na nagbibigay ng kawalang kasiyahan sa ating kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga puso naway hindi natin isara sa mga nangangailangan at sa halip, maging mulat tayo sa pakikiisa sa mga gawain ni Kristo na nagpapagaling at nakapagpapabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway madama nila ang kalinga ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig ng kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw nating mga kamag-anak at mga kaibigan naway humimlay sa makalangit na kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa ating mga sariling kahilingan. Dito natin itataas ang ating mga kahilingan at upang pagpapala ng handog ng Diyos ang siyang ating maging gabay, mga panukala sa buhay at minimiti nating maipahayag. Kaya pagpapahayag ng Diyos sa araw mabuting balita, ang patuloy na pagtangkilig at pagpapahalaga upang lalo natin pagtibayin ang Diyos ay kapiling natin at ibig niya tayong maging banal. Kaya ang lahat nito indudulog natin, ibig natin at pagsumamong ito'y pinapahayag natin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, pa itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkakaloob mo ang mga dapat iyalay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawan mo kami sa pagbigyan upang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ay nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapang bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan.
Kami papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling api ming simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis na aming Santo Papa, si Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ang Espiritu ng Diyos mapasa atin nawa palagian, at ito ang daan, kahalagahan, kahulugan ng mismong buhay natin dito sa sanglibutan. At ngayong awitin ang Ama namin. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Pinasukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan ko sa inyo, mga kapanalig.
Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at pagkasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsalungan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanalang sakramento at sa ating pong pagtatanod, kalakipang ating mga panalangin. At sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na gawain ng pagdiriwang ng banal na misa.
panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesus Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesus Kristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at na may matinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasabingit ng kamatayan. Pagalingin mo at aliwin sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen.
manam del cielo, prestatisti eis. Omne delectamentum in sea bentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas, in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo, tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo, tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa Purihin ang altar. Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kansinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinisan paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinisan esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Hosanna.